Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga Kamisteryo TV. Ako po si Ara. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hindi lamang tungkol sa sakit ng pagtataksil, kundi tungkol sa madilim na hangganan ng galit at ang bagsik ng hustisyang hindi nanggagaling sa tao. Ito ang aking karanasan sa probinsya ng Batangas, isang kwentong hinaluan ng inggit, pait at itim na karunungan. Ito ang matapang na kabit. Sinasabing sa pag-ibig lahat ay gagawin mo. Ngunit paano kung ang pag-ibig na iyon ay hinaluan ng kulam? Paano kung ang babaeng umagaw sa iyong kabiyak ay hindi lamang matapang ang apog, kundi may bitbit ding sumpa mula sa kailaliman? Ako si Ara. Dito sa isang maliit na barangay sa Batangas kami nanirahan ng asawa kong si Roberto. Ang aming buhay ay simple lang, parang isang payapang sapa. Si Roberto ay isang masipag na mekaniko, kilala sa aming lugar dahil sa kanyang kabaitan at pagiging matulungin. 10 taon na kaming magkasama at sa loob ng 10 taon na iyon, akala ko ay kilala ko na ang bawat sulok ng kanyang pagkatao. Naaalala ko pa ang mga hapong iyon. Habang nakaupo kami sa aming beranda, pinapanood ang paglubog ng araw. Hawak ni Roberto ang aking kamay at nangangako na kahit anong mangyari, kami ang magkasama hanggang sa pagtanda. Napakasarap pakinggan, di ba? Sino ba naman ang mag-aakalang ang mga pangakong iyon ay mapapako lamang? Nagsimulang magbago ang lahat noong tag-ulan. Ang dating maagang pag-uwi ni Roberto ay naging madalas na pag-overtime sa talyer. Noong una, naniwala ako. Sabi ko sa sarili ko, para sa amin din naman ito. Ngunit ang lamig ng gabi ay nagsimulang pumasok sa aming silid. Ang asawa kong dati ay mainit ang yakap. Tila naging isang estranghero na malamig pa sa bangkay kung tumalikod sa akin sa higaan. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Roberto, narinig ko ang mahinang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ilalim ng kanyang unan. Isang maikling mensahe ang bumungad sa akin mula sa isang hindi kilalang numero. "Tulog na ba ang asawa mo? Sabik na ako sa iyo, Roberto." Sa sandaling iyon, parang huminto ang tibok ng puso ko. Ang katahimikan ng Batangas na dati ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan ay biglang naging nakatitig na kadiliman. Hindi ko alam na ang mensaheng iyon ang magiging mitsa ng isang bangungot na hihigit pa sa kamatayan. Dito nagsimula ang lahat sa isang tahimik na gabi sa ilalim ng bubong ng aming tahanan, habang unti-unting gumagapang ang isang masamang anino na sisira sa aming buhay. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang mga salitang nabasa ko sa screen ng cellphone ni Roberto ay paulit-ulit na humahagupit sa isip ko. "Sabik na ako sa iyo, Roberto." Sino ang babaeng ito? At bakit ganito na lamang katapang ang kanyang mga salita? Kinabukasan, sinubukan kong kumilos ng normal. Ipinagtimpla ko si Roberto ng kape, inihanda ang kanyang baon at hinalikan siya bago siya umalis. Pero ang kanyang mga mata, hindi na siya makatingin ng diretso sa akin. May iniiwasan siyang tingin na dati ay puno ng pagmamahal. Noong makaalis na siya, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hinalungkat ko ang kanyang mga gamit, isang bagay na hindi ko kailanman ginawa sa buong 10 taon namin. Sa bulsa ng kanyang suot na jacket kahapon, may napaibabaw na isang maliit na papel. Isang resibo mula sa isang mamahaling restaurant sa kabayanan ng Batangas. 2 order ng steak, isang bote ng alak, at ang petsa. Iyon ang gabi kung kailan sinabi niyang nasiraan siya ng sasakyan sa daan. Ngunit hindi lang iyon ang nakita ko. Sa pinakailalim ng kanyang bag, may nakuha akong isang maliit na supot na tela na kulay itim. Noong buksan ko ito, biglang tumayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Sa loob nito ay may isang hibla ng buhok na nakatali ng pulang sinulid at isang maliit na litrato ni Roberto na may mantsa ng tuyong dugo sa gitna ng kanyang noo. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng paligid kahit tirik na tirik ang araw. Isang amoy ng nasusunog na kandila
at bulok na karne ang biglang humalimuyak sa loob ng aming kuwarto. Ano ito, Roberto? Bulong ko sa sarili ko habang nanginginig ang aking mga kamay. Sa labas ng aming bintana, napansin ko ang isang babaeng nakatayo sa tapat ng aming gate. Nakasuot siya ng pulang damit, mahaba ang itim na buhok at nakasuot ng itim na salamin. Hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang siya sa direksyon ng aming pinto. Alam ko sa kaloob-looban ko, siya iyon, si Almira. Ang babaeng dahan-dahang kumukuha sa asawa ko. Ang kutob ko ay hindi na lamang basta hinala. Ito ay isang babala. Isang babala na ang kalaban ko ay hindi lamang isang ordinaryong babae, kundi isang taong handang gumamit ng itim na paraan para makuha ang gusto niya. Hindi ko na kayang manahimik. Ang takot na naramdaman ko noong makita ko ang itim na supot ay napalitan ng nag-aalab na galit. Kinabukasan, nalaman ko kung nasaan si Almira. Nagtatrabaho siya bilang kahera sa isang malaking tindahan sa kabayanan. Hindi ako nag-atubili. Pinuntahan ko siya. Pagpasok ko pa lang, nakita ko na siya. Ang babaeng nasa tapat ng gate namin kahapon. Maganda siya, maputi, at may mga matang tila nangungutya. Lumapit ako sa kanya, direkta, walang paligoy-ligoy. Ikaw ba si Almira? Mahinahon pero mariin kong tanong. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oo, ako nga. At ikaw siguro ang asawa ni Roberto na laging inirereklamo niya sa akin? Ang asawang nakakasawa na? Parang sinampal ako sa gitna ng maraming tao. Nagsimulang magbulungan ang mga kapitbahay at mga mamimili na nakapaligid sa amin. Wala kang hiya, sabi ko, habang pilit kong pinipigilan ang luha ko. Alam mong may asawa ang lalaking kinakasama mo. Bakit kailangang umabot pa sa ganito? Ano ang kailangan mo sa amin? Tumayo si Almira, inayos ang kanyang buhok at humakbang palapit sa akin. Ramdam ko ang lamig na nanggagaling sa kanyang katawan. Bumulong siya, sapat lang para marinig ko. At ng mga taong malapit, hindi ko siya kailangan, Ara. Siya ang may kailangan sa akin. At tandaan mo ito, kahit anong gawin mo, hinding-hindi na siya babalik sa iyo ng buo. Akin na ang puso niya at sa lalong madaling panahon. Pati ang kaluluwa niya sa akin na rin. Lumayas ka rito, sigaw ko sa kanya. Hustisya ang mananaig sa huli. Tumawa lang siya. Isang tawang nakakapangilabot parang hindi nanggagaling sa lalamunan ng tao. Hustisya. Sa Batangas, Ara, ang matapang ang nananalo. At sa ating dalawa, ako ang may hawak ng baraha. Umalis ako sa lugar na iyon, na hiyang-hiya at durog ang puso. Ang mga tingin ng mga kapitbahay na saksi sa aming paghaharap ay tila mga karayom na tumutusok sa akin. Ngunit sa likod ng galit ko, may isang tanong na bumabagabag sa akin. Anong baraha ang tinutukoy niya? Hindi ko alam. Ang paghaharap na ito ang magbubukas ng pinto para sa isang mas madilim na puwersa. Pag-uwi ko galing sa palengke, parang pasan ko ang buong mundo. Ang tawa ni Almira ay tila isang sumpa na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking pandinig. Hindi ko namalayan na nakarating na pala ako sa dulo ng aming barangay, sa tapat ng isang maliit at lumang dampa na napapalibutan ng mga itim na halaman. Doon, nakatira si Lola Myra, isang matandang babaeng kinatatakutan ng marami, ngunit nilalapitan ng mga taong wala nang mahinga ng tulong. Pumasok ka, Ara, isang paos na tinig ang tumawag sa akin mula sa loob. Alam kong darating ka. Pumasok ako. Ang amoy sa loob ay amoy ng lumang papel, tuyong ugat ng puno at tila may kung anong hayop na nabubulok. Nakita ko si Lola Myra, nakaupo sa sahig, may hawak na tanso at may binubulong na mga salitang hindi ko maintindihan. Lola, nanginginig ang boses ko. Paano niyo po nalamang darating ako? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay parang may ulap, malabo. Ngunit tila nakikita ang aking kaluluwa.
Dahil ang aninong sumusunod sa iyo ay hindi sa iyo, Ara. May bitbit kang itim na hangin na galing sa isang taong puno ng inggit at pait. Inilahad ko sa kanya ang itim na supot na nakuha ko sa gamit ni Roberto. Sa isang tingin pa lang ni Lola Mayra, napaatras siya. Lumayo ka sa babaeng iyon, babala niya sa akin. Si Almira, hindi siya ordinaryong babae. May bitbit siyang proteksyon na nanggagaling sa kailaliman. Ginamit niya ang buhok at dugo ng asawa mo para itali ang hininga nito sa kanya. Ang tawag doon ay gapos ng kamatayan. Naramdaman ko ang pagtindig ng aking balahibo. Kulang po ba ito, Lola? Tumango ang matanda ng dahan-dahan. Higit pa sa kulam, Iha. Ito ay isang kasunduan. Isang kasunduan na may kapalit na buhay. At hanggat hindi mo napuputol ang ugnayan nila, unti-unting lalamunin ng dilim ang asawa mo. Hanggang sa hindi mo na siya makilala. Lumabas ako sa dampa ni Lola Mayra na lalong nangangamba. Sa bawat hakbang ko pa uwi, tila may mga matang nakatingin sa akin mula sa madidilim na sulok ng kalsada. Ang babala ni Lola Mayra ay malinaw. Ang matapang nakabit ay hindi lang basta ng agaw ng asawa. Naghahasik din siya ng itim na mahika na handang pumatay ng sinumang humarang sa kanya. Gabi ng Martes, ang ulan ay tila walang balak tumigil sa pagbuhos sa bubong ng aming bahay sa Batangas. Mag-isa lang ako. Si Roberto, sabi niya, ay may tinatapos pa siyang sasakyan. Pero alam ko kung nasaan talaga siya. Habang naghahanda ako para matulog, bigla akong nakaramdam ng matinding hilo. Ang paningin ko ay naglabo at ang paligid ay tila umiikot. Napakapit ako sa gilid ng kama. Kasunod nito ay ang isang kakaibang init na gumagapang mula sa aking mga talampakan paakyat sa aking mga binti. Hindi ito ordinaryong init, para itong kumukulong tubig na unti-unting pumapaso sa aking balat. Diyos ko! Napadaing ako sa sakit. Sinubukan kong tumayo para uminom ng tubig, pero bigla akong natumba. Doon ko naramdaman ang parang may libu-libong karayom na sabay-sabay na tumutusok sa aking tiyan. Napahiga ako sa sahig, namimilipit sa hapdi. At doon, sa gitna ng aking paghihirap, naramdaman ko ang isang malaking bukol na gumagalaw sa ilalim ng aking balat sa tiyan. Parang may kung anong hayop na gustong lumabas mula sa loob ko. Nasuka ako, pero hindi pagkain ang lumabas sa bibig ko. Ang nakita ko sa sahig, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya, ay isang kumpol ng basang buhok na may kasamang kalawanging pako at maliliit na uod na nangingisay. Sa bintana ng aming kuwarto, may narinig akong mahinang kalos. Tumingala ako kahit hirap na hirap. Doon, sa kabila ng salamin, nakita ko ang isang figura. Hindi ko maaninag ang mukha dahil sa dilim at ulan, pero ang kanyang mga mga matang iyon ay nagliliyab sa galit at tagumpay. Alam ko ang titig na iyon, kay Almira iyon. Tama na, pakiusap. Bulong ko, habang unti-unting nagdidilim ang paningin ko, bago ako tuluyang mawala ng malay. Narinig ko ang isang mahinang bulong na tila dinala ng hangin sa loob ng aking silid. Iyan ang napapala ng mga humaharang sa akin, Ara. Uumpisahan ko sa katawan mo hanggang sa pati ang kaluluwa mo ay magmakaawa sa akin. Naiwan akong nakahandusay sa malamig na sahig habang ang tunog ng ulan ay unti-unting nalulunod sa sarili kong mga hikbi. Ito na ang simula ng aking kalbaryo. Nagising ako na masakit ang buong katawan. Ang sahig ay tuyo na, pero ang amoy ng lansa at pako ay nanunuot pa rin sa aking ilong. Wala si Roberto sa tabi ko. 3:00 na ng madaling araw. Sa gitna ng katahimikan, may narinig akong mahihinang tawanan na nanggagaling sa aming kusina. Dahan-dahan akong tumayo. Bit-bit ang isang pirasong kahoy na nakuha ko sa tabi. Ang bawat hakbang ko ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Pagdating ko sa pintuan ng kusina,
Halos tumigil ang mundo ko. Doon, sa hapagkainan kung saan kami madalas magdasal bago kumain, doon nakaupo si Roberto. At sa kanyang kandungan, nakayakap si Almira. Ang matapang na kabit ay narito sa loob ng aking pamamahay. Suot ang isa sa aking mga duster. Roberto, ang tanging salitang lumabas sa bibig ko. Gulat na napatingin sa akin si Roberto. Pero sa halip na tumayo at humingi ng tawad, nanatili siyang nakaupo. Ang kanyang mga mata ay parang blangko, parang isang taong lasing o wala sa sarili. Ngunit si Almira, ngumiti lang siya sa akin, isang ngiting tagumpay. Anong ginagawa mo rito? Lumabas kayo sa bahay ko. Roberto, ano ba? Nahihibang ka na ba? Sigaw ko habang sinusubukang hilahin si Almira. Ngunit bago ko pa siya mahawakan, itinulak ako ni Roberto. Malakas. Napaupo ako sa sahig. Tumigil ka na, Ara, sigaw ni Roberto. Pagod na ako sa iyo. Si Almira ang nagpapasaya sa akin ngayon. Kung ayaw mong makakita ng ganito, ikaw ang lumabas. Hindi ko mapaniwalaan. Ang asawa ko, ang lalaking nangako sa akin ng habang buhay, ay mas pinili ang babaeng nang kukulam sa amin. Tumayo si Almira at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking baba at itiningala ang aking mukha. Ang kanyang mga kamay ay kasing lamig ng yelo. Sabi ko sa iyo, Ara, akin na siya, bulong niya. Habang ang kanyang mga mata ay nagbabago ng kulay. Tila nagiging itim na uling. Ang bahay na ito, hindi na ito sa iyo. Ang lalaking ito, hindi na sa iyo. Kahit ang hangin na hininga mo, utang mo na sa akin. Pinilit kong lumaban, pero ang hapdi sa aking tiyan ay bumalik. Napakapit ako sa aking sikmura habang pinapanood ko silang dalawa na maglakad pabalik sa aming silid. Ang silid na kaming dalawa lang dapat ang may-ari. Naiwan akong mag-isa sa dilim ng kusina habang ang ulan sa labas ay tila nakikiramay sa aking paghagulgol. Ang hustisya ay tila napakalayo at ang dilim ay unti-unti na akong nilalamon ng buo. Habang ang gabi ay bumabalot sa buong Batangas, sa liblib na dampa ni Lola Mayra, ang hangin ay naging maselan at mabigat. Hindi alam ni Ara na sa mga sandaling iyon ang kanyang kapalaran ay muling hinuhulma sa ibabaw ng isang ulingan. Nakatayo si Almira sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay naiilawan lamang ng isang pulang kandila. Sa kanyang harapan, si Lola Mayra ay may hawak na isang manika na gawa sa itinimplang luwad at hibla ng buhok ni Ara. Sigurado ka ba rito, Almira? Tanong ni Lola Mayra. Ang boses niya ay tila kumakalos sa pader. Ang hiling mo ay hindi lamang pag-ibig. Ang hiling mo ay pag-ubos. Kapag sinimulan natin ang ritual na ito, wala nang balikan. Ang buhay mo ay itatali ko sa anino ng kamatayan. Gawin mo na, matanda, sagot ni Almira. Gusto kong makita siyang gumagapang. Gusto kong makita ang kanyang asawa na sumasamba sa aking paanan. Habang ang dating asawa niya ay nagiging abo. Dito na nagsimula ang ritual. Kumuha si Lola Mayra ng isang mahabang karayom na may kalawang. Binigkas niya ang mga salitang matagal nang ibinaon ng panahon. Mga dasal na pabaliktad, mga tawag sa mga espiritong hindi natutulog. Sa bawat tusok hapdi ang dulot. Sa bawat hininga buhay ang bawas. Ang itinali ng dugo, dugo rin ang kukuha. Ara, Ara, lalamunin ka ng iyong sariling laman. Isinausaw ni Lola Mayra ang karayom sa isang mangkok ng itim na likido. Dugo ng manok na hinaluan ng abo. Marahan niyang itinusok ang karayom sa sikmura ng manika. Sa bawat baon ng metal, ang apoy ng kandila ay lumalakas. Tila sumasayaw sa tuwa. Tumawa si Almira habang pinapanood ang bawat galaw ng matanda. Hindi niya alam na sa bawat sumpa na ibinabato niya kay Ara, may isang bahagi ng kanyang sariling kaluluwa ang unti-unting nangungulubot at namamatay. Ang kasunduan ay selyado na. Ang ritual sa dilim ay tapos na. At sa labas,
Ang mga aso ay nagsimulang mag-alulungan sa takot dahil alam nilang ang kamatayan ay naglalakad na sa kalsada ng kanilang barangay. Lumipas ang mga araw, ngunit para sa akin, ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Ang bahay namin na dati ay amoy kape at bagong labang damit, ngayon ay amoy imburnal at nabubulok na karne. Hindi ko na kayang tumayo. Ang aking mga binti ay naging kasing nipis na ng kawayan, habang ang aking tiyan ay patuloy na lumalaki at tumitigas parang bato. Isang hapon, habang nakahiga ako sa sofa at pinapanood ang alikabok na sumasayaw sa silahis ng araw, naramdaman ko ang isang matinding kurot sa loob ng aking puson. Parang may kung anong bagay na pilit na kumakalas sa aking mga bituka. Napasigaw ako pero walang boses na lumabas, tanging hangin lang na amoy kalawang. Gumapang ako patungo sa banyo. Sa bawat galaw ko naririnig ko ang lagutok ng aking mga buto. Pagdating ko sa harap ng salamin, halos hindi ko na makilala ang sarili ko. Ang aking mga mata ay lubog na at nangingitim. Ang aking balat ay kulay abo na parang bangkay. Bigla akong nabulunan. May kung anong matigas na nakabara sa aking lalamunan. Isinuka ko ito sa lababo ng buong lakas. Ting, ting, ting. 3 mahahabang pako na balot ng itim na dugo ang bumagsak sa lababo. Kasunod nito ang isang mahabang hibla ng buhok na tila walang katapusan. Ang haba habang hinihila ko ito mula sa aking lalamunan. Humahapdi ang bawat pulgada ng aking lalamunan, parang hinihiwa ng labaha. Sa labas, narinig ko ang tawanan ni Roberto at Almira. Naroon sila sa bakuran, nagdidilig ng halaman na tila ba walang taong nag-aagaw buhay sa loob ng bahay. Nakita ko sa bintana si Almira. Lumingon siya sa akin at ngumiti. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang isinara ang kanyang kamao na tila ba pinipiga ang aking puso mula sa malayo. Roberto, tulong. Bulong ko. Pero ang tanging tugon na nakuha ko ay ang tunog ng kanilang halakhak. Nagsisimula nang mangitim ang aking mga kuko. Ang mga kapitbahay ay nagsisimula nang dumaan sa harap ng bahay, tumitingin ng may takot at awa. Pero walang nangangahas na pumasok. Alam nila, amoy na amoy nila ang sumpa na bumabalot sa aming tahanan. Ang matapang na kabit ay hindi lang kinuha ang asawa ko. Unti-unti na rin niyang kinukuha ang aking buhay, piraso por piraso. Hindi na nakatiis ang aming mga kapitbahay dahil sa amoy ng nabubulok na karne na lumalabas sa aming bahay at sa aking nakakapangilabot na itsura na nakikita nila sa bintana. Tumawag na sila ng saklolo. Dumating ang barangay captain kasama ang 3 tanod. Roberto, buksan mo itong pinto. May reklamo ang mga kapitbahay niyo. Sigaw ng captain habang kinakatok ng marahas ang aming pinto. Bumukas ang pinto. Lumabas si Roberto, pero hindi na siya ang dating Roberto na kilala ng barangay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Maputla ang kanyang labi at tila wala siyang emosyon. Sa likod niya, nakatayo si Almira, kalmado at may hawak na baso ng alak, tila nag-e-enjoy sa palabas. Walang problema rito, Kap, mariing sabi ni Roberto. Ang asawa ko ay may sakit lang, umalis na kayo. Hindi, Roberto, kailangan naming makita si Ara, giit ng isang tanod. Naririnig namin ang mga sigaw niya tuwing gabi. Pilit na pumasok ang mga tanod. Paghakbang pa lang nila sa loob ng sala, biglang umihip ang isang napakalakas at napakalamig na hangin. Kahit na nakasara ang lahat ng bintana, ang mga gamit sa bahay ay nagsimulang manginig. Ang mga picture frame sa dingding ay sabay-sabay na nabasag. Ano ito? Sigaw ng barangay captain habang napapaatras. Nakarating sila sa pintuan ng aking kuwarto. Noong buksan nila ito, tumambad sa kanila ang isang eksenang hindi nila malilimutan. Nakita nila akong nakalutang ng bahagya sa kama. Ang aking tiyan ay gumagalaw na parang may buhay sa loob at ang aking mga mata ay puti lahat, walang balintataw. Diyos ko po,
Kulam ito! Sigaw ng isang kapitbahay na nakasilip sa pinto. Si Almira ay tumawa lang ng mahina sa sulok. Wala kayong magagawa, bulong niya. Ang batas niyo ay walang bisa sa kapangyarihang hawak ko. Sa takot ng mga tanod at ng kapten, mabilis silang lumabas ng bahay para tumawag ng pulis at humingi ng tulong sa simbahan. Ang katahimikan ng Batangas ay tuluyan ng nabulabog. Ang dating pribadong sakit ng pagtataksil ay naging isang pampublikong horror story na kinatatakutan ng lahat. Matapos ang kaguluhang nangyari sa barangay, akala ko ay magigising na si Roberto. Akala ko ay mahimasmasan siya sa takot na nakita niya sa mga mata ng ibang tao. Pero nagkamali ako. Ang kadiliman ni Almira ay mas malalim pa kaysa sa inaakala ko. Nakahiga ako sa sahig, mahina at hindi makagalaw nang pumasok si Roberto sa aming silid. Hindi para damayan ako, kundi para kunin ang huling piraso ng kanyang mga gamit. Roberto, ang tanging nausal ko, ang boses ko ay parang gasgas na plaka. Wag mo akong iwan ng ganito. Hindi siya sumagot. Ang kanyang mga mata ay walang kislap, parang mga mata ng isang manikang gawa sa kahoy. Sa pintuan, nakatayo si Almira. Suot ang kanyang itim na belo at pulang lipstick. Nakasandal at pinapanood ang bawat galaw ni Roberto na parang isang amo na pinapanood ang kanyang alipin. Tapos na tayo, Ara, malamig na sabi ni Roberto. Sabi ni Almira, ikaw ang malas sa buhay ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naghihirap. Ngayong sasama na ako sa kanya, magiging malaya na ako. Niloloko ka lang niya. Sigaw ng puso ko. Pero ang tanging lumabas sa bibig ko ay isang mahapding ubo na may kasamang dugo. Lumapit si Almira sa akin. Yumuko siya at bumulong sa aking tainga habang si Roberto ay naglalakad na palabas. Huwag kang mag-alala, Ara. Iiwan ko sa iyo ang bahay na ito para maging libingan mo. Mag-isa kang mamamatay rito habang ang asawa mo ay nakayakap sa akin gabi-gabi. Narinig ko ang pag-andar ng sasakyan. Narinig ko ang paglayo ng tunog ng makina. Hanggang sa muling bumalik ang nakabibinging katahimikan sa loob ng bahay. Ang asawa ko, ang lalaking pinag-alayan ko ng 10 taon ng aking buhay, ay tuluyan na akong iniwan sa gitna ng aking kalbaryo. Naiwan akong mag-isa sa madilim at mabahong silid. Wala nang gamot. Wala nang pagkain at higit sa lahat, wala nang pag-asa. Ang matapang na kabit ay nagtagumpay. Nakuha niya ang lahat. Ang tanging natitira sa akin ay ang unti-unting paghinto ng tibok ng aking puso. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, isang munting tinig sa isip ko ang nagsabing, hindi pa ito ang dulo. Habang nagpapakasasa sa tagumpay si Almira sa piling ni Roberto, sa dulo ng barangay, ang dampa ni Lola Myra ay naging isang impyerno ng pagsisisi. Ang matandang mangkukulam na sa loob ng maraming taon ay walang takot na nakikipaglaro sa kadiliman ay nakaranas ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang pagdalaw ng mga kaluluwa. Nakatitig si Lola Myra sa kanyang altar nang biglang mamatay ang lahat ng kanyang kandila. Sa dilim, narinig niya ang mga mahihinang hikbi. Hindi lang ito basta hikbi. Ito ang tinig ng mga taong nasaktan niya at higit sa lahat ang tinig ni Ara na tila ba namamatay na. Tigil, tumahimik kayo! Sigaw ni Lola Myra habang tinatakpan ang kanyang mga tainga. Ngunit ang mga boses ay lalong lumakas. Naramdaman niya ang malamig na mga kamay na humahawak sa kanyang mga paa. Hinihila siya pababa sa sahig. Ang kanyang mga kagamitan sa pangkukulam, ang mga banga, ang mga ugat, at ang manikang ginamit niya kay Ara ay nagsimulang mag-apoy ng kusa. Ngunit ang apoy ay hindi kulay kahel, kundi kulay asul at malamig. Mali ito, masyadong matindi ang galit ni Almira, bulong ng matanda. Ang batang si Ara, wala siyang kasalanan. Ang aking itim na karunungan ay naging kasangkapan ng isang demonyo.
Nakita niya sa isang pangitain ang mukha ni Ara, duguan, naghihingalo at humihingi ng tulong. At sa likod ni Ara, nakita niya ang isang itim na anino na unti-unting lalamon maging sa kanya kay Lola Mayra. Napagtanto ng matanda na si Almira ay hindi lang basta kliyente. Si Almira ay isang halimaw na walang kabusugan. Diyos ko, patawarin niyo ako. Ang sambit ni Lola Mayra, isang salitang hindi niya binigkas sa loob ng 50 taon. Sa gitna ng kanyang takot, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Kailangan niyang itama ang mali bago pa tuluyang mawalan ng hininga si Ara. Alam niyang ang pagtalikod sa kadiliman ay may malaking kapalit. Maaaring ang sarili niyang buhay. Pero handa na siyang harapin ang bagsik ng sarili niyang kulam. Maituwid lang ang hustisya. Nakamit ni Almira ang gusto niya, ang makuha si Roberto at ilayo ito sa piling ni Ara. Pero ang akala ni Roberto na paraiso sa piling ng kanyang bagong kinakasama ay mabilis na naging isang bilangguan. Sa loob ng kanilang bagong tinutuluyan, hindi na si Roberto ang lalaking masayahin at masipag. Nakaupo siya sa harap ng hapag. Ang kanyang balat ay tila naging papel sa kaputlaan at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan. Kumain ka, Roberto, utos ni Almira. Ang kanyang boses ay hindi na malambing. Ito ay naging isang utos na hindi pwedeng baliin. Almira, gusto ko lang munang magpahinga, mahinang sagot ni Roberto. Biglang tumayo si Almira at hinawakan ng mahigpit ang buhok ni Roberto. Pinilit niyang itingala ang mukha ng lalaki. Magpapahinga. Walang magpapahinga. Akin ka na, Roberto. Pinaghirapan kita. Ibinenta ko ang kaluluwa ko para sa iyo. Kaya gagawin mo ang lahat ng gusto ko. Dito na ginamit ni Almira ang kanyang natutunang itim na karunungan para kontrolin ang isip ni Roberto gaya ng isang manika. Tuwing gabi, bago sila matulog, binubulungan niya ang lalaki ng mga salitang nagpapasuko sa kalooban nito. Kapag sinubukan ni Roberto na tumayo o lumabas, bigla siyang makakaramdam ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Isang paalala na ang kanyang puso ay literal na hawak ni Almira. Nagsimulang makakita si Roberto ng mga anino sa sulok ng silid. Minsan, nakikita niya ang mukha ni Ara na umiiyak at puno ng dugo. Pero tuwing magsusumbong siya kay Almira, tinatawanan lang siya nito. Wala na si Ara, Roberto. Isa na lang siyang bangkay na humihinga. Huwag mo siyang hanapin dahil ako lang ang kailangan mo hanggang sa huling hininga mo. Ang matapang na kabit ay hindi na lang asawa. Ang ninakaw niya rin ang katinuan at kalayaan ni Roberto. Ang lalaking dati ay matapang, ngayon ay nanginginig na aso na lamang sa paanan ng isang babaeng nilamon na ng sariling kasamaan. Ang lagim na binitawan ni Almira ay nagsimula nang bumalik sa kanila. At ang bahay na dapat ay puno ng saya, ngayon ay amoy kamatayan na rin. 12:00 ng hating gabi. Sa loob ng silid ni na Roberto at Almira, ang hangin ay naging kasing lamig ng yelo sa loob ng morhe. Biglang nagising si Almira dahil sa isang pakiramdam na tila may nakadagan sa kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim, nakita niya si Roberto nakatayo sa paanan ng kama, nakatitig sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay hindi na kulay kape. Ito ay naging purong puti. Roberto, anong ginagawa mo? Tanong ni Almira, pilit itinatago ang kaba sa kanyang boses. Ngunit hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, nagsimulang lumabas ang isang itim na likido mula sa mga mata at tenga ni Roberto. At ang mas nakakapangilabot, ang tinig na lumabas sa bibig ni Roberto ay hindi sa kanya. Ito ay tinig ng isang matandang babae. Ang tinig ni Lola Mayra na humahalakhak. Biglang naramdaman ni Almira ang isang matinding hapdi sa kanyang sariling balat. Nang tignan niya ang kanyang mga braso sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niyang naglalabasan doon ang mga pulang pantal na unti-unting nagiging mga sugat na hugis karayom. Ang sumpa na ipinagawa niya para kay Ara
ay nagsisimulang gumapang pabalik sa kanyang sariling katawan. Hindi maaari ito, sigaw ni Almira. Sinubukan niyang tumayo. Pero ang bawat hakbang niya ay tila tinutusok ng mga pako. Ang mga kapitbahay ay nagising sa isang malakas na sigaw na nanggaling sa kanilang bahay. Isang sigaw na hindi makatao. Nang sumilip sila sa bintana, nakita nila ang mga anino sa loob ng bahay na tila ba nakikipagbuno sa isa't isa. Ang matapang na kabit ay nagsimulang magwala. Ang kanyang dating magandang mukha ay nagsimulang mamaga at mangulubot sa loob ng ilang minuto. Ang itim na mahika na kanyang pinaglalaruan ay hindi na sumusunod sa kanyang utos. Sa halip, ito na ang nagpaparusa sa kanya. Sa gabing iyon, nalaman ng buong barangay na ang batas ng katuwiran ay nagsimula ng maningil. Ang sigaw sa hating gabi ay hindi lamang sigaw ng sakit. Ito ay sigaw ng isang kaluluwang nagsisimula nang masunog sa sarili niyang apoy. Sa gitna ng kalsadang patungo sa bahay ni Ara, isang matanda ang pilit na humahakbang sa gitna ng kadiliman. Si Lola Myra. Ang kanyang mga paa ay sugatan at ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng kasalanang kanyang pasan. Dala niya ang isang puting tela at isang mangkok ng banal na tubig na hiningi niya sa isang lumang simbahan, isang bagay na dati ay hindi niya magawang hawakan. Nakarating siya sa bahay ni Ara. Ang amoy ng kamatayan sa paligid ay mas lalong tumindi. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Ara sa sahig. Halos hindi na humihinga. Ang balat ay nakadikit na sa buto. "Patawarin mo ako, anak." Bulong ni Lola Myra habang lumuluhod sa tabi ni Ara. Nabulag ako ng pilak at ng itim na karunungan. Pero hindi ko hahayaang tuluyan kang lamunin ng dilim. Inilabas ni Lola Myra ang manikang luwad na ginamit sa ritual. Sa harap ni Ara, sinimulan niyang sunugin ang manika gamit ang apoy na binasbasan. Ngunit ang bawat pagsunog niya sa manika, siya rin ang nakakaramdam ng hapdi. Ang bawat sumpa na binabawi niya ay tumatama sa kanyang sariling katawan bilang parusa. "Ititigil ko na ito, bawiin ang gapos, putulin ang tali." Sigaw ng matanda habang pilit na ibinabalik ang liwanag sa silid. Nagsimulang umuga ang buong bahay. Ang mga itim na anino na nakapaligid kay Ara ay nagsimulang mag-alisan, tila natatakot sa bagong puwersang bitbit ni Lola Myra. Ang puwersa ng tunay na pagsisisi. "Ara, gumising ka," pakiusap ni Lola Myra habang ipinapatak ang banal na tubig sa noo ng babae. "Ipaglaban mo ang hininga mo. Ang katarungan ay hindi nakukuha sa pangkukulam, kundi sa katotohanan." Sa mga sandaling iyon, ang itim na usok na bumabalot sa puso ni Ara ay nagsimulang maglaho. Ang mangkukulam na dating naghahasik ng lagim, ngayon ay nag-aalay ng kanyang natitirang lakas upang iligtas ang biktima ng kanyang sariling gawa. Ngunit alam ni Lola Myra, ang pagpapakita ng pagsisisi ay simula pa lamang dahil si Almira ay hindi basta-basta susuko ng walang kapalit na dugo. Hindi na nakapaghintay ang barangay captain dahil sa ulat ng mga tanod tungkol sa hindi makataong. Sigaw ni na Roberto at Almira. Humingi na sila ng tulong sa kapulisan ng Batangas. 2 patrol car ang huminto sa tapat ng inuupahang bahay ni Almira. "Siya John Reyes, pumasok na tayo, baka may patayan na sa loob." Sigaw ng isang opisyal. Gamit ang isang malakas na sipa, nabuwag ang pinto. Ngunit pagpasok ng mga pulis, hindi baril o patalim ang sumalubong sa kanila. Ang bumungad sa kanila ay isang eksenang tila kinuha mula sa isang pelikulang katatakutan. Ang mga gamit sa sala ay nakalutang sa hangin at ang amoy ng asupre ay nakakasulasok. "Itaas ang mga kamay," sigaw ni Sgt. Reyes, pero napatigil siya nang makita si Roberto sa sulok. Si Roberto ay nakaluhod. Ang mga kuko ay binaon sa sariling braso habang paulit-ulit na binibigkas ang pangalan ni Ara. Sa kabilang dako naman ay si Almira.
Ang matapang na kabit ay hindi na mukhang tao. Ang kanyang buhok ay tila may sariling buhay na gumagalaw at ang kanyang balat ay puno ng maiitim na ugat na pumipintig. Huwag kayong lalapit, hiyaw ni Almira. Sa bawat sigaw niya, ang mga bintana ng bahay ay nagkakabasag-basag. Sinubukan siyang lapitan ng 2 pulis para pusasan, pero isang hindi nakikitang puwersa ang nagtalsik sa kanila palayo. Ang mga opisyal na sanay sa mga kriminal at barilan ay napaatras. Ngayon lang sila nakaharap ng kalabang hindi tinatabla ng bala o batas. Hustisya? Gusto niyo ng hustisya? Halahak ni Almira habang ang kanyang boses ay nagiging doble. Ako ang batas dito. Akin ang lalaking ito. Sa gitna ng kaguluhan, isang pulis ang nakakita sa mga kakaibang kagamitan sa ilalim ng kama. Mga litratong may dugo, mga karayom, at mga botelyang may lamang hindi maipaliwanag. Ito ang unang pagkakataon na ang isang police report ay maglalaman ng salitang kulam. Ang mga autoridad ay nakatayo sa pagitan ng tungkulin at ng matinding takot, habang ang bahay ay tila nagiging isang buhay na impyerno. Hindi na nakakulong ang takot sa loob lamang ng 4 na sulok ng bahay. Ang balita tungkol sa nangyari sa mga pulis ay mabilis na kumalat sa buong barangay. Ang mga tao sa Batangas na kilala sa pagiging relihiyoso at matapang ay hindi na nanatiling tikom ang bibig. Dala ang mga sulo, mga rosaryo at ang kanilang galit. Nagtipon ang mga kapitbahay sa tapat ng bahay ni Almira. Kasama nila ang barangay captain na ngayon ay may dala ng krus at asin. Almira, lumabas ka riyan. Hindi ka welcome sa barangay na ito. Sigaw ng isang matandang kapitbahay na saksi sa pagdurusa ni Ara. Sa loob, nararamdaman ni Almira ang paghina ng kanyang kapangyarihan. Ang lakas ng pangkukulam ay kumukuha ng enerhiya sa takot. Ngunit kapag ang takot ay napalitan ng pagkakaisa, ang dilim ay nagsisimulang umurong. Biglang bumukas ang mga bintana at lumabas ang isang itim na usok na may kasamang napakabangis na amoy. Ang mga tao ay napaatras pero walang tumakbo. Sinimulan nilang bigkasin ng sabay-sabay ang mga panalangin. Ang tunog ng daan-daang boses na nagdarasal ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa pundasyon ng bahay. Nakita ng mga tao si Almira sa bintana sa itaas. Ang kanyang mukha ay hindi na maitsura. Ang kanyang balat ay tila natutunaw. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Sinubukan niyang sumigaw para patahimikin sila. Pero sa bawat salita ng panalangin, siya ay napapaluhod sa sakit. Mga hangal, hiyaw niya, pero ang kanyang boses ay pumiyok at naging parang sa isang hayop na nasasaktan. Sa labas, ang mga tanod ay bumuo ng barikada. Walang pwedeng lumabas at walang pwedeng pumasok na hindi basbas ng liwanag. Ang buong barangay ay naging isang malaking kuta laban sa isang matapang na kabit na ngayon ay unti-unti nang kinakain ng sarili niyang nilikhang lagim. Ang hustisya ng masa ay nagsisimula pa lamang at ang gabi ay hindi matatapos hanggat hindi nalilinis ang lupang dinumihan ng itim na mahika. Matapos ang madugong pagkabulabog sa barangay, ang lahat ay tila nahulog sa kani-kanilang dulo. Si Roberto ay isinugod sa ospital hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa matinding trauma sa kanyang isipan. Nakatali ang kanyang mga kamay sa gilid ng hospital bed. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kisame. Tuwing dadaan ang nurse, isang pangalan lang ang binubulong niya. Ara, Ara, patawad. Ngunit para kay Almira, ang matapang nakabit, walang malambot na kama sa ospital ang naghihintay. Dinala siya sa presinto, sa pinakamalalim na bahagi ng selda, kung saan walang liwanag ng buwan ang makakapasok. Sa loob ng selda, ang mga kasama niyang bilanggo ay nagsimulang magsisigaw at nagmakaawang ilipat ng silid. Sabi nila, si Almira ay hindi natutulog. Nakatayo lang siya sa sulok, nakaharap sa pader at kumakamot sa semento.
hanggang sa magdugo ang kanyang mga kuko. Hindi niyo ako matatalo, bulong ni Almira sa dilim. Ang kanyang boses ay tila may kasamang kalansing ng kadena. Akin si Roberto, akin ang Batangas. Ngunit sa bawat pagbigkas niya ng mga salitang iyon, isang matinding kirot ang gumuguhit sa kanyang mukhay. Ang itim na mahikang ipinakain niya kay Ara ay bumalik sa kanya ng 100 ulit. Ang kanyang mukha na dati ay ipinagmamalaki niyang pambihag ng lalaki, ngayon ay tila unti-unting nabubulok habang siya ay buhay pa. Ang mga pulis na dumadaan sa harap ng kanyang selda ay napapantanda ng krus. Dahil sa tuwing lilingon si Almira, nakikita nila sa kanyang likuran ang isang aninong may mahahabang daliri na tila sumasakal sa kanya. Sa kabilang dako, sa ospital, ang mga doktor ay hindi maipaliwanag kung bakit ang mga sugat ni Roberto ay hindi gumagaling. Ang batas ng tao ay sinusubukang gamutin ang katawan, ngunit ang batas ng espiritu ang naniningil sa kaluluwa. Ang matapang na kabit ay nasa likod na ng rehas, pero ang tunay na kulungan niya ay ang sarili niyang sumpa. Isang selda na walang pintuan, walang bintana, at walang katapusan. Kasabay ng pagkadestiyero ni Almira sa dilim ng selda, isang milagro ang unti-unting nagaganap sa maliit na bahay ni Ara. Ang dating amoy ng nabubulok na karne ay napalitan ng samyo ng sariwang sampagita. Ang itim na usok na parang kumot na bumabalot sa silid ay tila tinunaw ng unang sikat ng araw. Isang umaga, dahan-dahang iminulat ni Ara ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi na itim ang kanyang nakikita. Wala na ang mga aninong bumubulong. Ang kanyang siyan na dati ay kasing tigas ng bato ay lumiit na, at ang hapdi na tila libu-libong karayom ay naglaho ng parang bula. Sa tabi ng kanyang kama, nakaupo si Lola Mayra. Ang matanda ay mukhang pagod na pagod. Ang kanyang mga buhok ay tila lalong pumuti, ngunit ang kanyang mga mata ay payapa. "Gising ka na, anak," mahinang sabi ni Lola Mayra habang pinupunasan ang noo ni Ara ng malinis na tela. Tapos na ang gabi, ang gapos ay naputol na. "Lola, pakiramdam ko. Galing ako sa ilalim ng lupa," bulong ni Ara. Sinubukan niyang itaas ang kanyang kamay. Payat pa rin ito, pero wala na ang nangingitim na kuko. Wala na ang sumpa. Hinawakan ni Lola Mayra ang kamay ni Ara. "Ang iyong pananalig at ang aking pagsisisi ang naging tulay para mabura ang itim na mahika. Pero higit sa lahat, Ara, ang iyong puso na marunong magpatawad ang tunay na nagligtas sa iyo. Ang kulam ay walang puwang sa taong ang kaluluwa ay puno ng liwanag." Sa labas, ang mga kapitbahay na dati ay takot lumapit ay nagsimulang magdala ng pagkain at prutas. Ang barangay na binalot ng lagim ay muling naging isang komunidad. Habang unti-unting bumabangon si Ara mula sa kanyang higaan, alam niyang ang buhay na ibinigay sa kanya ay isang bagong pagkakataon. Isang pagkakataon na magsimulang muli, malayo sa sakit ng nakaraan at malayo sa anino ng matapang na kabit. Sa likod bahay ni Lola Mayra, sa ilalim ng matandang puno ng akasya, isang malaking apoy ang naglalagablab. Ngunit ang apoy na ito ay hindi katulad ng dati. Wala na ang itim na usok. Wala na ang amoy ng asupre. Isa-isang inilabas ng matanda ang kanyang mga kagamitan sa pangkukulam. Ang mga banga na naglalaman ng mga bulok na ugat. Ang mga manikang gawa sa luwad. Ang mga aklat ng orasyon na pabaliktad ang basa. At ang itim na tela na saksi sa maraming sumpa. Sa apoy na ito, tinatapos ko ang kasunduan sa dilim. Mariing sabi ni Lola Mayra habang ipinupukol ang kanyang mga gamit sa gitna ng baga. Sa bawat gamit na natutupok, tila may nababawas na bigat sa balikat ng matanda. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kulubot ng galit at takot ay dahan-dahang lumiliwanag. Napatingin siya sa langit ng Batangas na puno ng bituin. Napagtanto niya na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa pagkontrol sa buhay ng iba,
kundi sa pagkontrol sa sariling kaluluwa. Mula sa araw na ito, pagpapatuloy niya habang nakatingin sa mga saksi niyang kapitbahay at kay Ara na nakatayo na sa malayo. Ang mga kamay na ito ay hindi nagagamit ng karayom para manakit. Ang tinig na ito ay hindi nabubulong ng sumpa. Gagamitin ko ang natitirang sandali ng aking buhay upang gamutin ang mga pusong sugatan ng mahika. Isang milagro ang nasaksihan ng mga tao. Ang mga halamang itim sa paligid ng dampa ni Lola Mayra ay nagsimulang mamulaklak ng puti. Ang dampa na dating kinatatakutan ay naging isang tahanan ng paghilom. Si Lola Mayra, ang dating kinatatakutang mangkukulam, ay naging lola ng barangay. Isang matandang handang magpayo at tumulong sa sinumang naliligaw ng landas. Ang kanyang pagbabago ay naging simbolo na kahit gaano man kalalim ang pagkakalubog sa putik ng kasamaan, laging may pagkakataon para sa pag-ahon. Ang dilim ay napawi na at ang katarungan ay hindi lamang nakamit sa pamamagitan ng parusa, kundi sa pamamagitan ng pagbabagong loob. Dumating ang araw ng huling paghuhukom. Sa loob ng silid ng korte, ang lahat ay tahimik. Nakaupo si Ara ng matuwid, suot ang puting damit, isang simbolo ng kanyang pananalo laban sa dilim. Sa kabilang panig, naroon si Roberto, na bagamat gumaling ang katawan, ay naiwang tulala at puno ng pagsisisi. At sa gitna, sa loob ng isang bakal na hawla, ay si Almira, ang matapang na kabit ay wala ng bakas ng kagandahan. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong lupa na puno ng bitak at ang kanyang mga mata ay hindi na makatingin ng diretsyo. Ang hatol ng batas, habang buhay na pagkabilanggo para sa mga krimen at kaguluhang idinulot niya. Ngunit higit sa hatol ng tao, ang hatol ng langit ang mas matindi. Sa huling sandali bago ilabas si Almira sa korte, lumingon siya kay Ara. Sinubukan niyang bumigkas ng sumpa pero walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Tanging itim na usok lang na agad na pinalis ng hangin. Ang kanyang kapangyarihan ay tuluyan ng pumanaw kasabay ng kanyang dignidad. Si Roberto naman ay lumapit kay Ara, lumuhod at humingi ng huling pagkakataon. Ngunit si Ara, sa gitna ng kanyang kalakasan, ay dahan-dahang umiling. "Pinapatawad na kita, Roberto," sabi ni Ara nang may kapayapaan sa puso. Pero ang Ara na minahal mo ay namatay na sa gabing iniwan mo siya sa gitna ng sumpa. Ang Ara na nasa harap mo ngayon ay isang babaeng hindi na kailangan ng lalaking hindi kayang manindigan. Lumipas ang mga taon. Ang kwento ng matapang na kabit ay naging isang alamat sa Batangas. Isang paalala sa lahat na ang pag-ibig na hinaluan ng mahika at pait ay palaging nauuwi sa abo. Si Ara ay muling nakakita ng ngiti. Itinayo niya ang kanyang sariling negosyo at naging katuwang ni Lola Mayra sa pagtulong sa komunidad. Ang dagat ng Batangas na dati ay saksi sa kanyang mga luha. Ngayon ay saksi na sa kanyang paglaya. Ang hustisya ay hindi lamang nakita sa likod ng rehas, kundi sa katahimikan ng isang gabi kung saan wala ng sumpa, wala ng takot at wala ng pait. Sa wakas, ang gabi sa Batangas ay muling naging payapa at dito nagtatapos ang ating mahabang paglalakbay. Muli, ako po si Ara. Sana ay may napulot kayong aral sa aking kwento. Tandaan ninyo, ang tunay na tapang ay wala sa pananakit ng kapwa o sa paggamit ng madidilim na paraan. Ang tunay na tapang ay ang kakayahang magpatawad at ang lakas na bumangon muli mula sa dilim. Maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa Misteryo TV. Hanggang sa susunod nating pagtatagpo sa ilalim ng mga bituin. Magandang gabi at laging piliin ang liwanag. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-subscribe sa Misteryo TV